Ay, magandang gabi po sa inyong lahat for our fourth and final reading for the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating reading of the day today. Yan. I want to use this tarot cards, no? Hatiin po natin siya sa dalawa. Dito po tayo kukuha kung ano po ang makikita natin dito. Kumuha muna tayo dito ng 10 cards. So, unahin po natin itong other half. Tingnan po natin kung ano po ang makukuha natin dito sa ating reading of the day. Fourth and final reading of the day. Yan. Yan. Pili po tayo ng 10 dito, no, sa half na cards natin, ano? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tabi muna po natin yun at tabirin muna po natin itong ating napili. Then we will move forward this card. Tignan po natin kung ano po ang makikita natin ngayon. I hope na napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kagabi, kahapon, at yung first, second, and third reading natin ngayon bago po kayo lumipat, no, at manood dito sa ating fourth and bonus reading for the day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, pagsamahin na po natin ang person na ito. Tandaan nyo po ha, wag po kayong mag-i-skip nito because dito po ako kumukuha ng energy sa akin pong mga general reading, no? Ayoko po ng walang connection. Gusto ko po palaging may connection. Kaya po tayo dapat po ay hindi nag-i-skip ng ads, hindi nag-i-skip from first or from beginnings to endings, no? Kailangan po tuloy-tuloy po yan para napapasok ko po ang inyong mga energies. Okay, tingnan na po natin kung ano po ang nilalaman itong 20 cards na ating pong nabunot ngayong araw na to. Ay, first card pa lang, no? Self-victimization and entrapment. Siya po ang gumawa niyan sa kanyang sarili. Wag ka daw pong madala, wag mo pong sisihin ang sarili mo. At wag mo po siyang paniwalaan na baka nga may kasalanan ako, bakit kami nagkaganito? Or baka nga ako ang may kasalanan. Wag po, no? Kasi alam niya po sa sarili niya na siya po ang may kasalanan at siya po ang naglagay niyan sa kanyang sarili. Kung kasi po minsan laging ganyan na akala nyo, pagbibigyan nyo siya na siya nga ang may kasalanan, ikaw nga ang may kasalanan, no, tinatrap mo po yung sarili mo at ikaw po ang nagtotolerate sa kanya na ganyan ang maging tingin niya sa iyo, no? Bakit po ba siya nagbe-blame sa iyo, no? Or ikaw ang sinisi niya? Because ina-avoid niya po, no? May avoidance po siya sa fear of change, no? Gusto niya po, whatever happens, magkamali man siya po ay may babalikan, no? Umaasa po ang taong to na kayo ay magbabalikan sa huli. No? Umaasa pa po to na sa huli ay tatanggapin mo pa rin daw siya, whatever happens, hindi mo pa rin daw po siya tatanggihan at palagi mo pa rin daw siyang pipiliin. So meaning, kahit po may magkagusto sa'yo, pakiramdam niya po ay hindi mo po ito papansinin at kahit anong mangyari, siya pa rin daw ang laman ng puso mo. No, pero sa nakikita ko po dito ay kinakausap niya rin po ang kanyang sarili, no? There is this illusion, no? Ilusyonado po itong taong ito na kahit anong mangyari, kahit anong ibigay niya sa'yo na
pains ay hindi ka po titigil mahalin siya, no? Parang sinanay mo po, masyado mo pong inispoiled itong taong to. Kaya po ang pakiramdam niya, whatever happens, ano man mangyari, ay mamahalin at mamahalin mo pa rin siya. Sudden awareness, choosing happiness, there will come a time. Sabi ko nga sa inyo na sa huli, ay ito ay maghihingi sa inyo ng tawad at makikipag-ayos, no? Kapag tapos na lahat ito, tapos na raw siyang maipit sa mga bagay-bagay at kalokohang pinasok niya, there will come a time aayusin niya po yan kahit po hindi mo na ine-expect sa huli, kahit po nilet go mo na to, hindi mo po ine-expect na sa huli, babalik at babalik po ito sa iyo kahit ayaw mo na. Magbabago po ang mundo, iikot pa rin po ang mundo. At talagang ikaw at ikaw pa rin po ang pipiliin ang babalikan nito sa bandang huli dahil wala po siyang makikitang kagaya mo na magmahal, mag-alaga, mag-aruga. Talagang sayo at sayo niya lang po yung nakita at there will come a time na marirealize niya po ito, no? Sana lang po pag na-realize niya yan, hindi pa po huli ang lahat sa inyo. Lack of direction, wala naman po itong direction eh. Wala naman po itong pupuntahan, ano? Sa nakikita ko po ay palala ng palala po yung kanyang direksyon and talagang medyo nahihirapan po siya sa lahat po ng bagay niya ngayon, no? Na kinakasangkutan, no? There is this laziness, greediness, pagkatamad, pagmamahal lang sa sarili, no? Hindi rin naman po ito nagko-commit 100% sa mga tao, kahit na may third party pa to, dahil mas mahal niya pa po ang sarili niya. Medyo may pagkadamot po ito at may pagkatamad, no, sa buhay. Ayaw niya po na pinag-uusapan siya, hate niya po ang pinag-uusapan siya, ina-isolate niya po ang sarili niya and ayaw niya po na ayaw niya po talaga na pinag-uusapan siya at nahahalata siya sa kanyang mga pinagtatatago, no? This person ay nakakaramdam ng matinding insecurity pag pinag-uusapan siya ng tao na inayawan mo na siya, nagmo-move on ka na sa buhay mo. Galit po ito once na nakakarinig po siya ng mga ganong balita, iniiba niya po usapan or iniiwas niya po ang sarili niya sa ganong klaseng usapan. Exhausted and fatigue ang taong to pag ang napapag-usapan tungkol sa'yo na ikaw ay bumubuti o maayos, nagmo-move on, yan po ang pinaka-ayaw niya sa ayaw niya. Ayaw po niya na makaramdam ng exhausted and fatigue, no? Parang ang pakiramdam niya po, ang bigat ng pakiramdam niya, lalo na pag nababalitaan niya na masaya ka na, no? Hindi niya po matatanggap yan sa sarili niya at kahit anong mangyari, sabi niya sa huli daw po ay kayo at kayo pa rin, no? Hindi po siya papayag na sa huli hindi kayo magkabalikan, ano? Gagawa po ito ng paraan sa bandang huli, by hook or by crook, no? Na kayo po ay magbalikan sa huli, no? Talaga pong sa nakikita ko po ay kayo po ay talagang hindi tatantanan ito sa huli, lalo na po pag ikaw ay nakita na po niyang masaya sa iyong buhay. Gusto niya po ng rest and restoration, contemplation. Talagang ang tao pong ito ngayon ay talagang gustong lumayo, magpahinga at mag-contemplate sa mga bagay-bagay po sa buhay niya, no? Dahil po siya ay pinagsisisihan niya po kahit papano yung living home, making decision. Maling decision daw po nang iwanan ka niya, maling decision po na ipagpalit ka niya, lalong maling pinagpalit ka niya sa maling tao. Kaya sa huli po, umaasa pa rin siya na siya ay mapapatawad mo at kayo ay magbabalikan, no? Sana raw po ay magkaroon ka raw ng clarity, no? O napatawarin siya sa kanyang ginawa kahit na hindi pa siya humihingi ng tawad sa ngayon, ano? Naku, nagigigil na naman ako dito. Gustong-gusto niya pong mapatawad mo siya, pero wala naman po siyang ginagawa na pwede mo siyang mapatawad, no? Ano po ang gusto nito, no? Mapatawad mo na lang siya ng basta na lang, no? Hindi po ganun ang buhay, no? Lahat po, relationship is hard work, no? Kailangan niya po na kahit papano ay
talagang makita mo ang effort niya. Talagang, alam mo, for some of you, mahal niyo pa naman po ito for some of you na nakikinig sa akin. At marinig niyo lang po yung paghingi niya ng sincere apology talaga. At sasabihin niya magbabago siya. Willing po kayong bigyan ito ng chance Sa totoo lang po Pero ngayon po kasi parang wala po siyang ginagawang anything na panay pag-blame lang po sa iyo yung ginawa niya. At yun po ang kina-turn off mo talaga sa kanya. No? Sabi ko nga po sa iyo, no, itong taong to, lahat ng gawin ito ngayon ay walang resulta. No? Depressed po ang taong ito. May sadness, may loneliness, lahat na ng negative emotions ay nasa kanya. No? Talagang mayabang lang to, nadadalaan lang yan sa yabang, sa acting, at sa pagpe-pretend na maayos na ang buhay niya. Sa ngayon, may iba siyang gusto, may iba siyang relasyon, but the truth is, hindi ka po nito nakakalimutan sa isipan niya. No motivation, wala po siyang motivation, lack of passion, and uninspired. Sabi ko po sa inyo, kahit ito ay may third party, o wala po siyang motivation sa ngayon. Very, very uninspired ang taong ito. Sabi ko nga po sa inyo, ang tao po na inspired ay in love, no? Pero ang taong pong ito ngayon ay walang magawa sa buhay niya at hindi po siya in love, no? Hindi po siya in lababo. Kaya, nako, pagpasensyahan niyo po siya dahil ang lahat po ng pinapakita niya ay purong kayabangan lamang, pagpe-pretend lamang at hindi po katotohanan. Wala pong katotohanan sa mga pinapakita niya at sa nakikita ko sa kanya ay lalo po siyang mahihirapan sa mga susunod na taon. Hanggang dishonest po siya sa iyo ay nagiging unfair siya sa iyo. Lahat po ng ginawa niya sa iyo ay hindi niya po makakalimutan. Araw-araw na ginawa ng Diyos hanggang hindi po ito humihingi ng patawad sa iyo. There's calm, comfort, and alam niyo po na compassion. Ikaw po ay makakaramdam ng pagkagaan ng pakiramdam mo for 2025. Ikaw po ay magiging maayos ang pakiramdam, kalmado ang puso, may peace of mind. Pero ayaw niya po noon. No, gusto niya po ay palagi kang bothered at nag-aantay sa kanya. Huwag niyo pong sanayin na ganito ang pakiramdam nito dahil pinalaki niyo po talaga ang ulo nito. Kaya ngayon, hindi niyo po siya masisisi kung ang tingin niya po sa inyo ay ganyan. No? The Tower in reverse, na-avoid niya pa po sa ngayon. Kahit pa paano, nadadala niya pa po yung mga karmang dumarating sa kanya. No? Na kaya niya pa pong mag-pretend na okay lang siya, hindi siya apektado sa lahat ng ito. But the truth is, meron na po siyang fear of suffering, natatakot po siyang makarma, natatakot po siya sa lahat na pwedeng dumating sa kanyang kamalasan dahil sa mga nagawa niya po sa iyo. Nag-aaway po ito, no? Sabi ko sa inyo, yung mga taong nagsulsul dito, mga taong nagkampihan sila para saktan ka, ay makakaranas ng sunod-sunod na karma. Baka sa huli po, sila pa po ang mag-away-away, no? There will come a time, sasabihin ko sa inyo, na makikita nyo na very dissatisfied ang buhay nito. And if God's willing, or if the destiny allows you, no, makikita mo po ang pagbagsak nito sa mismong mata mo, or mababalitaan mo po mismo. At talagang medyo may awa factor ka pang mararamdaman sa kanya. Pero sabi ko nga po sa inyo, antayin niyo pong mag-effort ito at wag na wag niyo po itong uunahan o dahil sa awa niyo ay kayo na ang gagawa ng move. That is a big no-no, no? Kasi lalaki po lalo ang ulo at lalo niyang hindi mararanasan yung worth at value mo na parang binaliwala niya. Okay, so that's it for your fourth and bonus reading for the day. I hope kayo po ay naka-resonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po makita natin kung ano po ang inyong emotions at reactions based dito sa fourth reading natin. But I really do hope na panood nyo na po yung first, second, third, fourth reading of the day.
para po kumpletong-kumpleto po yan. Pinaghihirapan po natin yan kahit malat ako at talagang babangon po ako para mabigyan lang po kayo ng reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all, and sana po ay mas maayos po kayo ngayon, no? At sa darating na ating 2025. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po sa dulong-dulo ng video na ito. Nandyan yan ang aking details. Ang Lady Lee Elena, that's my only legit and official messenger and FB account. Yan lang po, nag-iisa lang po yan, ang Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, no? Diyan nyo lang po kami makokontak, no? Maraming salamat po, at nilabas ko rin po ang fake Lady Elena na kung saan siya ay nag-i-scam. Nagsisend po ng mga link, no? Kung wari ay gusto nyo raw ako makita, magsisend po siya ng link at mahahack na po ang inyong bank details sa inyong cellphone o anuman ang personal details nyo sa inyong cellphone. Maraming salamat po sa inyo, at be wise po na wag magpauto dyan sa ating fake Lady Elena, no? Nilabas ko rin po yan para aware kayo. At pakireport din po yung kanyang messenger para hindi na po siya makapag-message sa kung saan pa po sa ating lahat. Okay? At makapang-scam. And para naman po sa aking mga ever solid, loyal, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At wag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik bukas for another set of reading. For the meantime, kayo po ay magpahinga, relax, at panoorin niyo po itong 4 na readings para sa inyo ngayong araw na ito. No, maraming salamat po, and may God bless you all. At wag po kayong mapapagod na number 1, gumising sa umaga. Do 3 things that will make you happy for the day. Be grateful for the blessing of life. And that we always have second chance of correcting our mistakes, at yung pong sinasabi ko sa inyo na mahalin nyo po ang inyong sarili, because self-love is still the best love of all, no? Bonus na lang po kung may dumating sa atin na mamahalin tayo, but our responsibility and obligation to ourselves ay ingatan at mahalin po natin ang ating mga sarili, no? Tayo po ang may unang-unang obligasyon at responsibilidad na mahalin po ang ating sarili. And also, we have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading po. Huwag kayong malulungkot, ha. Babalik po ako for another set of reading. For the meantime, maraming salamat po sa inyo, and God bless you all. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na, at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details, at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, at mag-iingat po kayo.